paano siya magiging reincarnation ng Diyos? Kasama ko siya ng bata pa. Eh, lagi nga kami pumupunta kahit saan, nangunguha ng bayabas. Oo, tapos Nangunguha pasyagal ng kahit ano, yung mga pwedeng kainin namin dito, minsan nagpo-food trip din kami sa kanila. 21 years old lang nang maging presidente ng SBSI si Senyor Aguila. Nagtataka ang kanya mga kaibigan kung paano ito nangyari. Ay, mataba Anila, talaga sa Aguila. naawa sila sa kalagayan niya ngayon at hinihikayat na magsabi ng totoo. Kabatch ko lang siya, tapos bigla na lang siyang naging Taba talaga siya. Diyos or hari sa bayanihan. So sunod-sunuran na lang yung mga tao. Mga galawan niya na parang kontrolado lang talaga siya eh. Sabi ko Yung niya, parang ano, sa behind itutok-batok of niya yung bulbo. person sa Sige kanya. pa. Sa kanya, Ayun lang din naman yung bulbo, may talagang sabi ko. kumukontrol lang. Minom ko na lang ng sa gamot. kanya. So Tuyo parang ulit ang sumusunod ulam. lang siya sa mga May blade ba siya? mga utos. Itinanggi ng SBSI na ginagamit lang ng ilang opisyal si Senyor Aguila. Nalulungkot po kami. Bakit kami ginano? Hindi naman kami masamang tao. Mabubuti kaming tao. Bakit ginano? Hindi naman turo namin na mamasama. Umaasa naman ang SBSI na mareresolba sa investigasyon ng Senado ang kanila mga alegasyon. Kabayan sa likod ko ay nakapaglagay na ng checkpoint ang Surigao del Norte Provincial Police para masiguro daw nila na malayang nakakalabas-pasok ang mga miyembro ng SBSI dito sa kanilang area. At kasunod niyan ay naglabas na ng suspension order ang DNR ng Protected Area Community-Based Resource Management Agreement ng SBSI habang iniimbestigahan nito ang maaring paglabag sa mga kondisyon ng kanilang kasunduan. Ito yung agreement between SBSI at ng DNR para payagan silang manirahan dito sa area na ito. Makikipag-ugnay na raw ang DNR sa DSWD, DILG, DHSSUD, lokal na pamahalaan at iba pang mga ahensya para pag-usapan ang susunod na mahakbang kung magkakaroon ba ng relokasyon at kung ano magiging plano para sa mga nakatira dito. Bayan? Pero Paborito dito Nico, ng mga pangmangkin ko eh. in the first place, ay sila ang nagbigay ng Ang bigano, permiso sige, para dapat magkapag magbalat eh. manirahan ang Ipon, DNR pwede. para manirahan Pero ang pwede grupo naman, dyan sa masirang kaundukan. ipin. Okay. Tama ka bayan, nagkaroon sila ng agreement at meron itong kontrata na pinirmahan kung saan, kung yung nagkakamali 2025 pa ata ang kontrata na ito. Pero pag-uusapan pa nga dahil titignan nga ng DNR kung meron nga mga Dumami ang violation tao? na ginawang DNR, ang SBSI sa pagtira nila dito, kabayan. At kung merong violation, ano ang mangyayari, Nico? Well, base dun sa Kulong. nilabas nilang statement, ititignan nila, mag-iimbestiga sila kung meron ngang naging violation at titimbangin nila kung magkaroon ba ng dahilan or kung patutuloy pa ba nila papintulutan na tumira dito itong mga residente. Maraming salamat, Nico Bawa. Nilinaw ng Philippine Coast Guard na tanging ang angkla lang ang kanilang kinuha nang putulin nila ang floating barrier sa Scarborough Shoal. Inihahanda naman ng Masinloc Zambales ang paglalagay ng bandila ng Pilipinas at bandera ng munisipalidad sa Bahura, oras na mapaalis ng Philippine Coast Guard ang mga barko ng China roon. Nagpapatrol, Jackie Manabat. Magkahalong kaba at tuwa ang Ano pang naramdaman ng damit mga niya, islang ano, si uniform Joseph ng Turks? Banico Loko ni na Kuya. tumulong sa Philippine Coast Kanino Guard galing na yan? maiahon ang angkla ng nakaharang na lubid sa bukana Yes, ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal. Kaba dahil may presensya ng China Coast Guard habang ginagawa nila ito. At tuwa dahil lumakas ang loob niyang mangisda muli sa Scarborough Shoal. Nakatingin yung malaking barko sa amin habang pinuputol namin yung lubid at saka yung inila namin yung angkla. Ang boya at ang lubid, ipinaanod na lang umanon nila. Kasamang pumapalaot ni Joseph ang mangingisdang hinabol ng rubber boats ng China. Ganito kaliit ang bangkang dala ni Kuya Arnel na makapaghabulan sa mga bangka ng China Coast Guard at China rubber boats. Pero hindi raw siya natakot. Bakit di ka natakot? Hindi po ko natakot. Sila yung nanguguli, ako nang-aasal lang po. Dagdag ni Arnel, sinubukan na rin niyang tumawid papunta sa Bahura noong umaga bago pa man siya nakunan sa video na nakikipaghabulan.
ang alam ko, mahingis na ako sa loob ng Kalburo. Ngayon, pagpunta ko doon sa malapit sa Tora, pinarangan ako ng rapid boat. Oh. Eh, mga ngawil ako doon. Ngayon, sabi ko sa chino ako, mga ngawil, sabi niya, kita ko pinapaalis. Ngayon, matagal na kaming, gusto kong talaga pumasok. Kanina, ipinakita ng Coast Guard ang nakuhang angkla mula sa bukana ng Scarborough Shoal. We never really took the barrier. Kaninong angkla yan? We China. just cut the anchor of the barrier. And the Philippine Coast Guard or not, the Philippine government not saying that we are the ones who removed the barrier. Sa Maritime Domain Awareness Flight na isinagawa ng PCG at BFAR sa bahagi ng Bajo de Masinloc nitong Huwebes, nakumpirma nilang naroon pa rin ang China Coast Guard sa lugar. Wala na rin ang nakaharang na lubid. Ilang beses ring nakatanggap ng radio challenge ang PCG. We were able to monitor the presence still of 3 China Coast Guard vessels, 2 of which are inside the lagoon of Bajo de Masinloc. The other one is patrolling outside the vicinity of Bajo de Masinloc. We were able to saw 2 Filipino fishing vessels still engaged in fishing during that time. Inihahanda na ng munisipalidad ng Masinloc, Zambales ang bandila ng Pilipinas at ang bandera ng munisipalidad para ilagay sa Scarborough Shoal. Pero magagawa ng nila ito kung mapapalis na ng Philippine Coast Guard ang mga naglalakihang barko ng China. Kaya lang, tanggalin muna yung bantay na Chinese vessel na dalawa doon para hindi naman delikadong buhay nila. Para ipakita na yan, yung karapatan namin, na amin talaga yan. Abiso ng munisipalidad ng Zambales sa Grabe mga no, wala mangingisda talagang sa ngayon, mapapatalo no. huwag na munang Ha? pumasok sa Scarborough Shoal Bullying at lang tayo ng mangisda China. ng payapa sa labas Drama nito lang naman nila para yun, na hindi rin naman sa nila kanilang kaya. kaligtasan at para hindi maipit sa tensyon sa pinag-aagawang bahura. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Gumagana ng muli ang corporate website at members portal ng PhilHealth matapos atakihin ng ransomware noong 1 linggo. Inaasahan ding magagamit na ng mga miyembro ang e-claim system ngayong araw. Ayon po sa ahensya, patuloy nilang biniberipika ang umano'y data leak na natagpuan sa dark web. No. Pero nanindigan ng pamahalaan na hindi sila magbabayad ng ransom kapalit ng umano'y ninakaw na impormasyon. Tinitiyak naman ng PhilHealth na buo at ligtas ang kanilang mga database at hindi maaapektuhan ang pagkuha ng mga miyembro na kinakailangan nilang mga benepisyo. Papatawan naman ng karampatang parusa ang sinumang tauhan ng ahensya na mapapatunayan Guy. nagpabaya sa nangyaring database. Gigipin ko. Bahala kung matanggal. Ipinagpaliban Kaliwali. ng concert sa Pampanga Sabi ni na Babu Adler. at Sara Geronimo dahil Ha? sa medical Kaliwali. condition ng popstar royalty. Tuloy naman ang harana sa fans ni Butong Soul sakit ko Siren matanggal Tina yung ngipin sa ko. kanyang birthday Pabuli na ako din. Nagpapatrol MJ Felipe. Fresh mula sa series of shows at concerts sa Amerika, todo na ang preparasyon ng Soul Siren na si Nina para sa kanyang nalalapit na birthday Ha? concert sa Bakit? November 8. Espesyal ito para sa singer kaya si John Prats ang napiling direktor. Hindi naman binigo ng Japanese rock band na One OK Rock ang kanilang libo-libong Pinoy fans sa katatapos lang na concert sa The Big Dome. 2018 nang huling bumisita sa Pinas ang grupo at naaalala pa nila noon. We couldn't make it really good sales for a ticket actually last time. No way. Yeah, because we made it kind of like the Popway albums. So maybe like the Philippine fans more needs to rock and roll. I thought, but like that was a really good challenge for One Ok Rock also. So, but now this time it's like a completely rock album. Kinagulat naman ng Philo Ones o Pinoy fans ng K-pop girl group na Twice nang i-anunsyo kaninang umaga na hindi kumpleto ang grupo sa kanilang 2-night concert ngayong weekend. Ayon sa management ng grupo, health issues ang dahilan kaya hindi makakasama ang miyembro na si Cheong sa Pilipinas. Humingi rin sila ng paumanhin at pangunawa. Nagpaumanhin din ang popstar royalty na si Sara Geronimo na hindi siya makakasipot sa concert nila ng OPM rock icon na si Bamboo sa Clark sa linggo, October 1. Sa tweet ni Sarah at official statement ng produksyon,
medical reasons ang dahilan at top priority ang agarang paggaling ni Sarah. Rescheduled ang concert sa October 29. Tuloy Baka na tuloy buntis. naman ang On Music Festival sa November 3 sa Mall of Asia Arena. Collaboration ito ng ABS-CBN at CAMP, kung saan the best music acts ng Pinas at South Korea ang tampok sa Indoor Music Festival. ABS-CBN, as you know, has been a longtime partner of CAMP and our partners, such as MLD Entertainment. This is a combination of music, obviously Sorry. Pa-open shared ng culture between Pepsi. Korea and the Philippines. Asahan ng 8 concerts in one big Pinagkala ng konti, tapos Tampok tubig. sinamoy ng Tiradore. Daring sponsor, Benedek at Adi. Kasama ang Korean acts na sina Suho ng EXO, Wave Hindi mo na ako Bird, titigil. Sorry, at Nanoman. Ah, MJ cheat Felipe, day? yes, Lagi na cheat day to. Magdadalawang buwan na. Isang buwan natin nakakadalawa tayo, kapse, yawa. Ha? Sorry. Bihira po sa mga Pinoy ang hindi marunong Masarap kumanta. kasi magluto. Oh. Naniniwala ba kayo Baka dyan? hindi ba ako ito? Favorite ko to. Para Ano yung mali? patunayan iba talaga ang mga Noy P pagdating sa pagpirit, sila po ang tampok Lord, hindi mo pa naman siguro ako kukunin. ni Mark Logan. Kahit sa bansa kabayan, namamangha ang mga banyaga sa tibay ng ngalangala ng mga Pinoy. Kahit sa mga ordinaryo Last. people, birit, kumbaga. Tunaw na ang ano. Matindi man ang sikat ng araw. Daha. O kahit bumabagyo na. Pagkanta ang bisyong nakasanayan Gala ng talaga bawat itong Pinoy, Pilipino. no? Matanda o bata man. O diba, kahit sa simpleng tindahan, may kantahan. Itong si ate, napadaan lang. Aba, pumilit rin ng pangmalakasan. Grabe ba? Kung pwede nga lang sa school, kapag di nakasagot, pwede na rin mag-request ng song. Liya sa lungka. Yung akala mo na yung best friend mo, hindi kumakanta. Eh yung sinanay, nagpaawat sa kantahan. At Yan, yan. nanay, Yan, oh. isang pagiging kontesera. Ha? Nakatulog na yung bata. Sabi nila, lumalabas daw ang tunay na nadarama kapag dinaan mo na ito sa kanta. Da. O diba? Said I love you but I lied. Ayun, nakarma si kuya. Sa sobrang labig ng boses, mayat-maya baba ng yelo. Ganyan ang normal na kasiyahan ng mga Pinoy. Correct. O diba? Wala kayo sa mga tito ko. Maglo Galebias, Siniano. Ano ng mga boses yan? Hiniling ng Gifted. Free Legal Assistance Group of FLAG sa Korte Suprema na mabigyan ng pansamantala at kalaunay permanenteng protection order ang mga environmental activists na sina Junila Castro Bakit? at Jed Tamano. Nauna nang inihayag kina Castro at Tamano na dinupot sila ng militar sa inihaing petisyon para sa pagpapalabas ng writ of amparo. Iginit ng FLAG na dapat pagbawalang lumapit ang mga inaakusang opisyal ng gobyerno sa loob ng 1 kilometer radius kina Castro at Tamano, gayon din sa kanilang tahanan
eskwelahan, trabaho at pamilya. Kabilang sa respondents sa petisyon, sina Lieutenant Colonel Ronel de la Cruz at mga tauhan ng 70th Infantry Battalion ng Philippine Army, Captain Carlito Pupo ng PNP Bataan, NSC Assistant Director General Jonathan Malaya at mga opisyal ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC. The writ of amparo is basically seeking a protection coming from the court, making sure that the military or the armed forces and those who may be involved in abduction to come up with ano yung reason na what that happened, ano yung steps na tinake nila. Iniutos ng Korte Suprema sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO na bayaran ang napanalo ng jackpot ng isang lalaki noong 2014 sa inilabas na desisyon ng Korte Oo, Suprema kawawa nga yun. Yung noong plan siya. March 13, 2023. Binasura nito ang petition for certiorari na inihain naman ng PCSO na naglalayong isa-isang tabi 12 million. ang desisyon ng Court of Appeals Na-plansya niya ang na ticket. nagpapatibay sa desisyon naman ng Regional Trial Yan, Court kasi sa Palayan, sila na Batangas. kinabahan sila kasi gusot-gusot. Matatandaan noong buong taong 2014 Ayan, oh, seto. nang itampok sa TV Patrol si Antonio Mendoza mula Palayan, Batangas na nanalo ng mahigit taga sa inyo pala yan. 12 million pesos sa loto Ay, 642 nakakatuwa draw naman. noong October 2, 2014. Pero sa hindi nasang pangyayari, nalukot ang kanyang Yun, oh. ticket ng kanyang apo at sa mga pang hindi tanggapin ng PCSO ang Pinalansya. ticket, pinalansyan umano ito ng kanyang anak. Pero nasunog naman ang bahagi ng ticket. Ayon kay Associate Justice Joseph Lopez, base na rin sa mga tuntunin ng PCSO, ang Lotto 642 ay hindi tinuturing na predetermined winning ticket at hindi lamang ang maayos na kondisyon ng ticket ang tanging basehan para bayaran ang premyo. Maliban po sa jackpot prize, inutusan din ng Supreme Court ng PCSO na Sana all. bayaran ang legal 12 million siya ngayon. nito. May interest 6% per annum. Mula sa petsa ng maging pinal ang desisyon. Wow. Full payment. Ilang years? Isang Per year. 6%. 12. Ilang years? Then 6%. 6% doon sa ano niya. 10 years times Ang ano? kakarampot mong pera, tiyak Times mo sa 6. Magkano nga Doon sa ba ang amount. gustong pagkain Oh. doon? Iba, ang laki. Alam niyo, 6 ano, sir? kaya mo. Times 0.6, no? Ano? Kasi ang interest, 12 million, no? 12 million. O, kunin mo muna ang interest ng 12 million. 12 Hanggang million alas 5 ng umaga. 6%. times 0.6. Order po, Nay. Thank you. Balita ko Ilan? na tayo. Ay, hindi. 0.6 pala yun. Iterin ninyo ah. 0.06. Paano po ba kayo nagsimula? Marami akong mga customer na tinanong sila 720. na, Oh, 720,000. Oh, i-times mo yan sa ilang years na. Kasi Oh. 2012 daw yun, 2022 Ang na yun, di ginagawa ba? namin, Oh. sir, Wait. talagang bagong 11, time. no? Pero timpla na kami. Kailangan mainit na kanin. Tapos bagong i-plus mo yan sa 12 million. Subukanin kung ikukumpara mo sa mga bilihin sa labas. Diba? Nakapagbenta pa rin po kayo Bongga si Kuya dahil may pampasko siya. Kulangin 20 million. Wow. Opo. Parang nanalo siya tapos pinautang niya muna sa PCSO. Kabubo. Basta Ang galing, no? Taga-Balayan. Sana buhay pa yung nanalo. Saan? Malayo yun sa inyo? Hindi, Balayan. malapit lang, sir. Sa amin, malapit kayo dyan malayo. Panggamot mo, wala kang Katabi lang namin yan, library. Tapos May kailangan Balayan. talaga. Babiyahe ka pa talaga kay Alson pala? Ha? Sa may puhunan, kaya mo, Sabado alas 5 ng hapon. Hindi ko na kaya. Tama na. Isang araw bago ang ABS-CBN Ball, ipinasilip na ang venue kung saan magtitipon ang mga pinakamaningning na bituin sa showbiz. Nagpapatrol, Ana Serena.